Sa barangay talaga pong masakripisyo po. Una po, tulad na nabanggit ko po kanina, hindi po sapat yung salitang maraming salamat. Kung kung meron pa na masasabi kung paano namin ipapabatid sila Kuya Sara at kay Kuya Curly, kay Ate Sara, yung aming taus-pusong pasasalamat, siguro po baka doon mga kabarangay ko po sabik na sabik sa ganito pong proyekto, kaya hindi na po namin ito pinakawalan. Actually, nung birthday po ng ating Kuya Curly, nabanggit niya po ito verbally pa lang na magkakaroon po ng medical mission, ay hindi na po agad namin pinakawalan. Sa mga kapwa ko po kapitan, nabatid po namin, hindi na po namin ito pinalagpas. Dahil alam po namin na ang makikinabang po dito ay yung mga mahihirap. Yung mga katulad ko po na mga pobre na umaasa po sa mga katulad po nila Kuya Curly, nila Ma'am Sara, na may ginuntuang puso. Kaya ang maigaganti po namin sa kanila ay yung panalangin. Panalangin na bigyan po sila ng mahabang buhay, magandang kalusugan at mahabang pasensya. Dahil minsan, anyway, ayoko na pong magbabanggit kung ano-ano pa. Pero overwhelming lang po kasi kami. Dahil ilang libo po ito. Itong libo po itong mga kabarangay ko po na naririto. Hindi po kaya to ng pamahalaang barangay na serbisyuhan, ibigay po yung ganitong proyekto. May budget po kami. Alam niyo naman po, meron po mga nakalaan po doon na mga mandatory po ng pamahalaang nasyonal. Ito po ay lubos po naming pinapasalamat. At hindi lang po ito yung binigay po ngayon ng Kuya Curly, ng Ate Sara, kundi pati po sa barangay, pamahalang barangay, binigyan po kami ng karagdagang service. Dahil nabanggit kasi po namin sa kanila na hirap po ang mga BSF namin sa responde pag umuulan. At siyempre po pag may sa mga iskinita po namin, yung aming mga waste collection, hindi na bigla po kami ipapatawag ng Kuya Curly, ipapakita po sa amin yung kanyang sample kung pasado po ba daw sa amin yung proyekto niya na to. Napipina po kami, hindi na kami umuot dahil overwhelming po. Kaya Kuya Curly, Ate Sara, pag po kayong magsasawa na tumulong po, alam naman po namin hindi po kayo nagsasawa. Huwag lang po kayo magsawa sa pagmumukha po namin na lagi po kaming nangungulit sa inyong opisina. Dahil po binukusan nyo yung inyong pinto para po matulungan po kami, matulungan po ang mga kabarangay po namin at sa buong Pasig po. Kaya maraming salamat po sa inyo po, pagpapalain po kayo ng Panginoon. Pahabol lang, dati po ba talagang tumutulong na itong St. Gerard Charity Foundation sa inyo dito? Ay opo, matagal na panahon na po. Hindi lang po ito ngayong taon, hindi lang po ito nung nakaraang taon. Even nung kagawad pa po ako, nakakalapit na po kami sa kanila. Nga lang po, hindi na po namin yung dinidisclose dahil ang gusto po ng pamilya Diskaya, tutulong sila, kami lang po makakaalam na sa kanila po kami nakahingi po ng tulong. Itong pagkakataon naman na po na to ay hindi po ito pagyayabang sa social media, kundi pagpabatid lang po ng tunay na nararamdaman namin at nararamdaman ng mga kabarangay ko po na pasasalamat po sa pamilya Diskaya. So, sorry, katinig nung Gina kanina sa damdamin niya, mukhang